Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Cathy Binag and Rowena Guanzon and Bing Guanzon. Bardagulang legal. Ito, pahayag ito ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, 4.5 billion in intelligence fund of BBM and he didn't know that GSIS chair invested 1 billion in online gambling. Wait, hina mo naman, doy. Ang laki po, 4.5 billion. Tapos, walang nangyari. Tinano, pera ng mga kawawang kawani ng gobyerno, pension, GSIS. Ininvest na sa online gambling. Mamaya, nalugi. Tapos nung tanungin, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Gaganon na naman siya. Anong gamit ng intelligence fund kung hindi mo alam ang nangyayari sa ano? Kaya, weak. Yan talagang weak. Hinay talaga. Sayang, hindi tayo naniwala kay Tatay Digong bago mag-eleksyon noong 2022. Sinabi niya na yan na weak talaga yan. Hindi tayo naniwala. Ito ngayon, mag-antos tayo, mag-agwanta, magtiis ng another 3 years sa kahinaan ng Pangulo. Intelligence fund. Paano ginagastos yan? Trabaho ba ng opisina ng presidente to gather intelligence? Kaya, kung ako lang ang tatanungin nyo, dapat yung mga ganyang intelligence confidential fund, ibigay lahat sa mga ahensya na ang trabaho nila may kinalaman sa national security. AFP, PNP, National Intelligence Coordinating Agency. Lahat ng doon, buhusan mo ng mayroon bang enough personnel ng Office of the President to gather intelligence? Wala naman. Kaya lang, yun na kasi ang nakasanayan. Na okay na naman na sana yan kung hindi nila sinisingle out si VP Sara, Office of the Vice President, yung paggamit niya ng kanyang confidential funds na napakalit. 70 plus million lang yung in question. Tapos, yun na, in-impeach na nila. Tapos, sabihin pa ng Yusek Claire Castro na kung nagpaliwanag lang daw ng maigi si VP Sara, hindi siya ma-impeach. Anong klaseng? Magpaliwanag man siya o hindi, talagang nakaplano na yan. Na-impeach nila si VP Sara nang dahil lang yan sa kakapiranggot na confidential and intelligence fund. Balik tayo sa issue. Nalugi na. Ano na ngayon? Wala. Tahimik ang yung mga sumisigaw ng accountability ni VP Sara. Meron ba silang ingay dito sa 1 billion na nawawala sa kaban ng GSIS? Tahimik sila. Mabuti na lang at maagap ang ombudsman, panahon pa ni Ombudsman Martires, nag-issue sila ng suspension order laban sa GSIS chief o CEO. Kaya nagkaroon ng preventive suspension order. Kaya ngayon, iniimbestigahan ng ombudsman. Ang tanong, sa Kongreso, ang sipag mag-imbestiga kay VP Sara, yung committee ni Congressman Chua, may ginawa ba sila? Wala. Ganon din, yung mga flood control projects. Mga interview ni Ted Pailon sa mga kongresista sa
Manila, bakit may pumping station doon na sunog apog? Ang laki ng gastos natin, bago-bago, hindi pa nagagamit, hindi na umaandar. Bakit hindi imbestigahan? Wala, hindi nila masagot. Kasi ang gusto lang nilang imbestigahan, dalawa lang. Yung confidential intelligence funds ni BP Sara at saka drug war ni PRRD. Ganun lang. Nakatutok ang mga investigasyon nila sa mga Duterte kasi nga politically motivated. Gusto nilang mawala na sa political landscape ang mga Duterte para sila na lang mag-ari-ari. Hindi nyo magagawa yan. Maraming mga nagmamahal sa mga Duterte. Mga DDS. Kaya tinawag nga diehard Duterte supporter. Mga organic yan. Hindi yan binabayaran. Naramdaman lang nila ang tapang at malasakit ng mga Duterte leaders. Kaya lumalaban yung mga DDS na yan para proteksyonan. Lalo na si BP Sara na siya na lang pag-asa na nakikita namin kasi ngayon wala na eh. Yung may napanood ako kagabi na interview ni Karen Davila kay Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, yung mga nakakausap niya, mga negosyante, kahit yung taga Malacanang, mga regional directors, nagrereklamo na sa talamak na korupsyon itong nangyari, lalo na sa Kongreso. Yung mga pork barrel yan na singit-singit. Laki. Mula pa noong 2023, 24, 25, 3 years. Billions of pesos ang pork barrel. Sinisingit lang. Sa PICAM, yung tinatawag na small committee. Kaya, ito, 2025. Legacy ng administrasyong ito, worst budget. Kunuhay, bineto, kailang wala rin. Useless ang beto, useless. So, salamat naman. At ngayon, na-booking na sila, na-corner na sila, sana wala nang mangyayaring ganyan na babuyin nila ang budget. Instead na ang budget, inuutang ang karamihan dyan eh. Kalahati utang para aasinso sana ang sambayanan. Kailang napupunta sa bulsa ng mga nagsisingit. So sana may patutunguhan yung investigasyon gagawin ng Pangulo. Hanggang ngayon, hindi pa malaman kung sino ang mag-iimbestiga. Ang hina talaga. Mag 3 weeks na. Hanggang data pa lang. Hanggang pangalan lang ng mga contractors. What's next? Kaya panawagan ni Senator Lacson, Mayor Magalong na pangalanan na, independent body. Dapat somebody must lead. Yung investigador talaga at nag-volunteer si Mayor Magalong. I don't know kung i-designate nila si Mayor Magalong. Mga kongresista ang gumagalaw na sila daw mag-imbestiga. No way. So, ang asahan na lang natin si Senator Marcolita sa kanyang Blue Ribbon Committee at tiyak may patutunguhan, may makakasuhan na mga contractors. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, mamimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa akong ayaan nga balo, so gitagaan ni siya og ipatanom sa iya nga kape, gitabangan siya. So mauna ni ang iyang area nga katamnan og kape nga 300 kapunuan. So kining among natabangan na sa kape 25 na ni kapamilya ang nananom og kape, ug ang natanom mo na nga kape 12,105 na kasidling. So daghan na gyud. So mauna ni ilang gitanam nga kape. So mauna ni si Junel og Miko ang nagtabang sa pagtanom sa kape. So daan purpurize ang yuta kay daan man siya daro man ni.
Mukid kaayo nga yuta og daan pod hinlo. Kayo sa nagatag-og kape. Oo. Katanam nako karon Oo. sa Ginoo, salamat. Mm.